So, Miss Maricel, explain ko sa iyo kung ano ang maaari nating gawin para malutas natin, hopefully yung sitwasyon ng asawa mo. Kasi sang-ayon sa pagkakaintindi ko, at doon sa pinakita mo sa akin, andi dito pa siya since 2006 nang wala siyang papel. Tama ba? Meron po siyang papel pero Anong papel niya? yung pagpasok niya po dito is working visa. Nag-working visa siya. Working visa po. Ano pong trabaho niya noon? Sa hotel, sabi niya po noon hotel daw. Yung Sa hotel siya. Yes. Pang ilang gaano katagal siya dapat? Sabi niya po Stay. matagal siya doon. Kasi nasa akin po yung mga papers niya Asan ngayon yun? Hindi po namin Hindi mo dinala. po. Yung pag-stay niya dito. Hindi, paano natin maintindihan ang sitwasyon ng asawa mo kung hindi mo dinala yung legal siyang pumasok siya dito. Legal siyang Dahil pumasok. sa So, working wala visa. tayong problema doon. Pero kailangan malaman natin ang dahilan paano nangyari at kasi andi dito tayo ngayon sa portion na na hinuli siya ng immigration, dinala siya sa detention facility, tapos ang asawa niya ay US citizen, may anak siya na dalawa na US citizen. So, bakit ganon, di ba? Yun So, nga po. oo, so sa pagkakaintindi ko dito sa pinadala mo na nag-apply ka ng petition at Yes, saka po. green card para sa kanya. Ayun po. Pero na-deny siya. na-deny. Oo. Sang-ayon dito, pagkakabasa ko ay in-interview siya Yes at po. inamin niya na binayaran niya yung una niyang pinakasalan para magkapapil siya. Di ba? Yun Kasi po ang una nag-show up siya sa interview, hindi nag-show up yung pinakasalan niya. Pero hindi na nga nag-show up, sinabi pa niya na ang dahilan nung hindi pag-show up ay binayaran lang niya. Di Yun ba? po kasi pinipilit na daw po kasi siya nung kumuha sa kanya Na na Excuse me po. ano daw po ba pinapaamin daw po kasi siya Oo. kaya Tinutukan ba siya ng baril? parang Para umamin siya? parang pinamin lang naman po siya tapos Oo. siguro sa takot niya inamin na rin niya yung Oo. So sa pag-amin niya, lalong nagrabe yung sitwasyon niya kasi unang-una hindi na siya nakakuha ng green card dahil hindi nag-show up yung pangasawa niya. Tapos may kaso pa siya na fraud dahil kumbaga niloko niya ang immigration. yun na yun Oo. So ngayon, nung pinetition ka niya, nung pinetition pinetition mo siya, po. gano'n na naman. Na-deny Nagsabi na po. naman siya nagkwento na naman siya tungkol doon sa sitwasyon na yon na nangyari nung una. kasi So pinalalapan niya yung kanyang sitwasyon. Kasi bawat interview po namin dalawa, kasi nung petition ko siya, meron kaming interview, so dalawang beses po kami na interview. Oo. So yung unang interview po namin, ako muna yung interview. Pinaghiwalay kayo. Nung tapos na pa akong tanungin, pinalabas na ako, so siya naman naiwan. So, Okay. so ang tanong daw po sa kanya, yun din yung nakaraan na Yes. yun po. Paulit-ulit yun. Yun po, hanggang Ngayon, sa pangalawa namin yun. So, hindi ba kayo binigyan ng pagkakataon na mag-file ng waiver? Na ibig sabihin, oy, immigration, patawarin mo naman ako doon sa nagawa kong kasalanan. Hindi ba kayo binigyan ng pagkakataon Hindi na po. mag-file? Basta after na interview, pinadala na lang kayo ng denial. Oo, yun na po. Tsaka yung passport niya yata Yung, kinuha. yung passport po niya kinuha sa kanya. Kinuha daw po sa kanya ng immigration. Kasi po dati po kasi gustong-gusto na daw niya umuwi dahil wala pa siyang pamilya. Single pa siya noon. Oo. So, kailan Ayaw. kinuha yung passport niya? Nung interview nung una o doon sa Yung sa interview una sa inyo? po. Yung sa Sa una. una. Alright. So ngayon, all this time, wala kayong tinanong na abogado bago kayo nag-file? Nag-file ng petition ko po sa kanya. Oo. Meron po. Walang tumulong sa inyo? Si attorney. O anong sabi ni attorney? Siya nagtulong sa inyo Siya na po mag-prepare? nagtulong, ganun-ganun. Mag-prepare nung inyong petisyon? Opo, siya po.
O tapos, kasama niyo rin ba siya doon sa araw ng interview? Hindi po, sabi niya kung tanungin ako, pwede niyo akong tawagan. Hindi po siya sumipot sa interview namin. Ba't kaya? Ano? Ang sabi niya lang po, pag kailangan niyo ako, tawagan niyo lang ako. Sabi niya po, yun po. Napakamigat ng kaso ng asawa mo. Dapat hindi option yun. Dapat Yun na nga po. sinamahan niya. Dahil unang-una, nakita na niya doon sa record. O ewan ko, nakita ba niya doon sa unang record na at alam ba niya na meron siyang dating petisyon na na-deny dahil hindi nag-show up yung asawa? Alam na po siguro niya, At- pero Siguro. pinilit Bakit niya po. Alam po. sinabi niyo alam ba? niya pero Sinabi niyo? opo. Oo. Pero pinilit niya pong i-open. Pilipino rin ba si attorney? Pero Pilipino po. Saan ba siya Sa LA po naka-station? Sa LA. Wala bang abogado rito sa San Diego kaya doon pa kayo kumuha? Actually po, nirecommend po yun ng kaibigan niya daw. Kaya pala hindi nagpunta kasi malayo, taga LA siya, San Diego yung interview nyo. Opo. So anyway, Okay. na-deny yun July of 2024 Yes o po. 2023. Pero binigyan po siya ng 33 working days. permit. Of course, kapag nag-file ka ng adjustment of status, merong rule na kapag hindi na-interview or nabigyan ng green card for the next 90 days from the date of filing, pwede kang issuehan ng work permit. Para nang nun, kapagtrabaho ka in the meantime. Yung iba, dahil hindi pa sila matagal na nag-overstay, nag-a-apply din sila ng tinatawag na advance parole. Para kung in case of emergency, pwede sila magbalik-balik outside of the US. But in his situation, since baka 2006 pa expire yung stay niya, hindi advisable na mag-apply ng advance parole dahil once lumabas siya ng US, hindi na siya makakabalik for the next 10 years. Kahit pa may parole siya. So, ang ibig sabihin nun, pag may advance parole, pwede siya lumabas, papapasukin siya. Pero pagka interview na sa green card, isa pa yon sa problema kasi hindi siya mabibigyan ng green card for the next 10 years dahil lumabas siya. Overstay na siya ng 1 year or longer. So anyway, so last year pa na-deny ng July, hindi nyo ina-expect pa na hindi siya kukunin. Ano ba expectation nyo? Baliwala lang, ganon. Para po kasi hindi niya naintindihan yung Sulat. sulat po eh. Na binigyan siya ng, I think 33 days. 33 days. Yeah. Iniisip ni Ramon po na hinihintay niya lang yung 32 days na pipick upin siya ng immigration para i-deport. Hindi siya pinick up. Hindi So siya ibig pinick up. sabihin, Yun ang pagkakaintindi niya. okay Kaya lang sa kanya. So okay lang sa kanya na pick upin siya. Siguro Kasi- kasi parang wala na siya, ang isip niya kasi noon, parang wala na siyang option ba kung anong gagawin niya, hindi siya makapag-isip, iyak na lang siya ng iyak. Pero may lawyer kayo So dapat, di ba, pinaliwanagan kayo kung anong susunod Hindi na yata mangyayari? sila nag-ano or- doon sa lawyer niyo dati, di ba? Yung dati niyong lawyer, yung sa LA. O hindi na po namin siya maano eh. Kasi nung Hindi kailangan... niya na makita, hindi niya na Sabi Sabi niya, matawagan. nasa Pilipinas daw po. Uwi na. siya. Pero sigurado kayo na lawyer si attorney. Yun po, attorney Nunez ang nag-ano sa amin eh. Oo. Opo. Kaya nga, paano kayo nakasigurado? Kasi sinabi niya na abogado siya dito. Opo. Tama ba? Okay. Sabi niya po eh. Well, no problem. Kaya Tinatanong ko nag-ano lang din- kaya kung po bakit kayo nag-ano din kami naniwala sa na kanya. ano. Eh, Okay. syempre, magtitiwala ka rin. Kaya, course, kaya oo. nag-ano din po kami sa kanya. Oo. So ngayon, ang problema natin ngayon, since nasa immigration court na, kailangan kumbinsihin natin yung judge na mayroong posibilidad na makakuha siya ng green card. Normally, dapat yan, may na-file na petisyon bago yung mga judge maging receptive doon sa, sige, i-anuhin ko na to, i-close ko na tong case na ito, ibabalik ko na lang sa US Immigration. Pero, sobrang higpit ngayon eh. Actually, may case ako last time, si Biden pa ang presidente, ang higpit na rin ng judge eh. Kasi nung time na yun, may na-file na kami na I-130 petition, pero hindi pa na-approve. So, kailangan kasi, bago yung judge, balik niya sa immigration, sa US Immigration yung case para kasi ang sabi ng judge uy,
hindi kami expert dyan sa pag-adjudicate ng petition na I-130. Kaya ang ginagawa ng immigration judge, hinihintay muna niya na ma-adjudicate ng US Immigration yung petition bago niya i-dismiss yung case kapag ka in-approve yung I-130, yung petition ng US citizen spouse do sa kanyang alien spouse, bago niya i-dismiss yun para mag-take over na ang US Immigration para sa green card application. So, pero in your case, sa ngayon, ewan ko kung papayag yung judge sa sobrang higpit ngayon. Pero yun ang dapat natin gawin kasi by the way, meron tayong partner dito sa law office na to, si attorney he will be handling the immigration court portion, and then all the paperworks i-prepare natin lahat ng kailangan niya. So usually kapag nag-show up tayo sa July 23, sabihin natin sa judge na bigyan tayo ng time para pag-aralan yung case. So i-reschedule na naman yan. And then so bahala yung judge kung kailan niya i-reschedule yan, depende doon sa calendar niya. Ibig sabihin yung scheduling niya, pwedeng maaga, pwedeng matagal. Pero ang napapansin ko rito na crucial yung will ni Mr. na manatili sa kulungan habang hinihintay itong case niya. Kasi normally, pag hindi siya nakakuha ng bail, mananatili siya doon hanggang sa ma-adjudicate yung petition, yung I-130. Pero may mga judges naman na pag nakita nila na, uy, merong paraan pala ito para manatili rito, although hindi sigurado pero merong paraan kasi US citizen yung spouse, normally ginagrant nila yung bail. Dito usually mga $5,000 lang ang bail, either cash bail or bibili ka ng immigration bond. Merong mga, kasi sa criminal case 10% lang hinihingi, pero sa pag-immigration 20% ang hinihingi ng mga bail bondsman. So that's good only for 1 year. So for example, tumagal pa yung case niya, i-renew mo na naman yung 20% na yun para hindi siya, para mag-reissue ng bond. So kung 5,000 yun, de 1,000 yun every year hanggang hindi natatapos yung case. So ang crucial ngayon na hindi natin magarantya is kung papayag yung judge na number 1, palayain siya on bond, and number 2, kung i-hold niya ang deportation or yung order of removal para makapag-file tayo ng tinatawag na petition. Kasi walang existing petition So walang dahilan para manatili siya rito sa ngayon. Excuse me po, ate daw po ni Maris. So, No, it's okay. Go ahead. ngayon, meron po ba? Okay. So, meron tayong bagong kasama sa ating consultation, si Miss Rene Espiritu, sister ni Maricel. Anyway, ini-explain ko kanina kung ano ang mangyayari dito sa case na ito. So, dapat mayroong pending petition para yung judge makumbinse na i-stop ang deportation proceedings or removal proceedings. Kasi tinitimbang ng judge, may paraan pala na manatili dito si Mr. Kaya ang gagawin natin, ibibigyan natin kayo ng pagkakataon na mag-file ng I-130 or yung petition, or kung may naka-file ng I-130, hihintayin ng judge na mag-decide yung immigration, US Immigration na merong good faith marriage. So pag merong good faith marriage, merong dahilan para manatili dito si Mr. Ramon, at kung merong good faith marriage, may basihan para mag-file ng green card. So ngayon, pwede nang i-dismiss ng judge yung case na yon para ibabalik sa US Immigration, kasi sabi ng mga immigration judge, we're not skilled to adjudicate I-130 petitions, green card petition, or adjustment of status. So yun ang
point na gusto nating mangyari, hindi tayo sigurado doon sa first step na yun. Kasi, noong 2 or 3 years ago, si Mr. Biden pa ang presidente, meron akong case, the same. Ano siya, may pending na kami na I-130, pero yung judge, pinagbigyan kami ng pinagbigyan hanggang sa magka-decide yung immigration na, uy, may good faith marriage. Kasi yung babae na kliyente ko na taga-Africa, nagpakasal din ng fixed marriage. So ngayon, nung pangalawang kasal na niya, dinideport na siya. So nasa immigration court kami all this time. Kaya napigil ko yung judge na i-hold yung deportation habang hinihintay namin yung resulta ng interview sa good faith marriage. So awa ng Diyos, na interview sila, pinagbigyan. Kaya ang resulta, tinanggal na ng immigration court yung jurisdiction niya, isinali na uli sa USCIS para yung USCIS ang magtuloy nung green card interview. Kasi nga yung mga judges, dinadahilan nila, they are not skilled or they do not know how to conduct an adjudication. So yun ang gagawin natin. So ano ba ang tanong ninyo? So, alam nyo yung sitwasyon Sa na... pagkakaalam ko, mayroon ba kayong gusto idagdag doon sa Yeah, hindi ko alam? so awan kong alam nyo, si Maricel, nung sinabi na nga ni Oma na, ang pagkakalam ni Oma, hindi na siya ni Sino Roma. po ba si Oma? Si Ramon. Ah, Okay, okay. Ramon. I think ang pagkakaalam ni Ramon ay wala na sa record sa kanyang may fraud case siya. Hindi po So, pwede. So, exactly. So, kaya ngayon, pinakasalan niya si Maricel, which is nag-hire kay, Mr. Ah. which is nagbayad sila. Sinabi, So- so yung pagkakaalam niya na yun na hindi na kasama sa record yun, sinabi niya kay Atty. o hindi? I think ang attorney ang nagsabi na you're not in the record anymore. So, Naku po. pinakasalan niya ngayon si Maricel. Naku po. So, pinitisyon niya si Oma. Kung di nyo alam, pinitisyon niya si Yeah. Oma. Meron, Okay. nandito yung record ng petition Yeah, saka nung denial. pinitisyon, Mhm. then deny. Yeah. Kasi dahil doon sa fraud. Ang So- masasabi ko lamang, dapat pinaghandaan ni Mr. yun, ano? Kasi dapat yun, sinamahan na niya kagad ng fraud Yeah. waiver. So, hindi sinamahan. So, ngayon, Tapos kaya nga, sinatanong ko si Miss Maricel, nag-ano ba, hindi nag-consult ba sila ulit. nag-suggest yung officer na, uy, baka gusto niyo mag-file ng 601 waiver, you are eligible to file for 601 waiver for fraud. Oh, yeah. Nung ginawa po siya, Ramon? Oo, nung nagpahal Ay, kayo ng ano. No, Di ba, nung in-interview kayo, in-interview. yung immigration officer mismo ang Opo. magsasabi kung eligible kayo sa fraud waiver. Wala pong ano. Wala sinabi. Yeah, basta ano lang, wait for another, then until, wait. Hindi mawawala yun hanggat hindi kayo, Yeah. for life yun eh. Yung fraud Yes, na yun. wala. Ngayon bumalik Hanggat- si, I think in-interview siya uli, Pangalawa. talagang yung pangalawa, yun na nga deny na. Of Tapos course. last year, Mm-mm. nakatanggap sila ng sulat. Pumunta sila tinawagan nila ulit si parang naghihingi na naman yata ng bayad. So Oo. ang ginawa nila, pumunta sila kay Oo. you know naman Mr. Yes, Everybody knows famous him. yan, si Atty. Yes, Hello. mismo siya, exactly. Sinabihan na si Ramon sila, we cannot do anything, we do not want you to waste your money. Okay. So, pinabayaan niya yun. Kayo nasabihan na pwede mag-file ng fraud waiver? Pinag-a-appeal sila, di nag-appeal si Ramon. You have 33 Ah, days to yes. appeal to the court. Yes. I So, think. within 33 days pa, Last year. nagpunta kayo kay Atty. Yeah, so, bago yun pa ang sabi niya. Yes. Yes. Oo, hindi niya Yeah, pinala ng hindi appeal. ginawa. Yeah. Oo, Di kasi nag-appeal. kasi doon sa pagpa-file ng appeal, mapipigil mo yung finality nung denial. So pag nag-file ka ng appeal, sasabihin mo, meron akong basihan para mapatawad kasi merong hardship yung aking US citizen kasi ang mga qualifying relatives sa fraud waiver, either yung parent, spouse, or children na either US citizen or green card holder. So, yun ang basihan noon. So, kung nag-file kayo ng appeal, mapipigil yung Yeah, finality. it was ignored until Eto, so akala nyo, Yeah.
akala ni Ramon, baliwala lang. Baliwala na, yeah. It's Oo. good to go. They can stay, di na ano yun. Okay, good. So, at least we're on the same page na actually, pwede rin i-refile all over again eh. So, yun yung another option eh. Pero, at that point in time, available yung appeal, then pwedeng yun ang i-file para nang noon masabihan ng immigration, oy, patawarin mo ako doon sa fraud ko kasi meron akong pamilya, qualifying relative para bigyan mo ako ng patawad. So yun ang dapat ginawa noon pa. Noon pa, yeah. Kasi mas mahirap ngayon dahil nasa immigration court na tayo. Ang may jurisdiction na nung case, yung immigration court. Ano ibig sabihin nun? Bahala yung immigration court mag-decide kung pagbibigyan kayo o hindi. Kasi number one, yun nga, para pagbigyan tayo, dapat may na-file na I-130. Sa sitwasyon natin ngayon, wala. Una ba? Which is mine, na-file na, di ba? Tapos na, Denied na yun eh. Denied na yun. So, walang pending. So dapat para another makumbinsi yung para makumbinsi yung judge na natin 'yan, kailangan mag-file ng I-130 para masabi do sa judge, judge, meron kami pinal na I-130 or petition, hintayin natin yung So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, for 2 lawyers for the price of 1, we are coordinating with the attorney who will be primarily facing the immigration court, and all of the required documents sa kailangan natin isabit, gagawin natin lahat yon para nang noon mapagbigyan tayo ng court. So yun lang natin, discretionary yan doon sa judge eh. Yan din natin masigurado kung mapipigil natin ang deportation ni Ramon. Kung mapagbigyan tayo, well and good, pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, mas mahigpit ngayon kaysa nung panahon ni ako nga, may nakapending na ako na na I-130, hindi pa lang na-schedule na interview. Sabi ko nga, buti pinagbigyan ng judge dahil siguro hindi masyadong mahigpit nung time na yun. Pero ewan Iba ko ngayon. Oo. So yun ang hindi ko masabi. So meron pa ba kayong gustong itanong na hindi ko na-explain sa inyo tungkol sa plano nating gawin para nang noon ma-solve natin hopefully yung problem ni Ramon. So kasi we know naman is not guarantee, pero ang number one problem niya yung finance. Oo. Hindi nga makabayad ng apartment eh. Oo. So in that case, kung wala na kayong legal question, pwede ko na i-turn off yung ating pag-uusapan natin kung gusto nyong i-represent natin si Ramon o hindi. So ano pa ba na pong pwedeng gawin natin? Yun nga, pwede natin gawin. Humarap tayo sa immigration court at sabihin sa judge na first of all, sabihin natin na pag-aaralan natin muna yung case kasi number one, hindi mo dala-dala lahat ng file eh. Kasi sinabi mo, meron ka pang file na naiwan, di ba? Yes po. Tapos number 2, wala tayo nung notice to appear. Ando doon yung sabi ko sa iyo, yung mga allegations, ando doon yung mga charges. So hindi natin alam kung anong actual dahilan na inilagay ng immigration and customs enforcement doon. Ando doon yung sa notice to appear eh. Kaso sabi mo, bawal sila magdala ng kahit na anong Wala po siyang dalang bagay nung nagkita kayo in person. Kahapon ba yan? kahapon Hindi po. ba binigay sa'yo? Yeah. Hindi. Wala. Nung una tayo nagkausap sa telepono na kasama, nakakonect dapat si Ramon, sinabi ko yun kailangan natin ng kopya ng notice to appear. Although hindi ko marinig mabuti si Ramon. Hindi daw po kasi pwede ibigay. Oo. So, ang So, niya po, kailangan po pumunta sa kanya. Malamang na pagpunta Ang attorney. ng abogado doon, saka lang magbibigay, no? Oh, Sino yung hindi po kayo? Another Kami pong attorney? dalawa ni Ah, attorney. Kasi meron kaming part na ginagampanan doon sa pag-represent. 2 for the price of 1. Ika nga. So, anyway. So, ganun ang kailangan nating alamin para malinaw kung ano talaga. But, pero right now, ang idea natin meron siyang fraud. Tapos, na-deny yung adjustment. So, out of status siya. Yun ang main reason. So, ang tatanungin ng judge doon sa araw ng hearing, ano bang paraan mo para manatili ka dito? Yun ang sasabihin natin sa judge.
na, oh, may asawa na US citizen eh, tsaka may anak na dalawa na US citizen eh. So, may paraan para makakuha ng green card. Ngayon, natatandaan mo ba, Maricel, kung J1 yung pagpunta niya rito sa pagtatrabaho? Hindi naman. Alam ko po working visa. I know, pero maraming klase yan Hindi eh. ko po... Kasi pag sa hotel and resorts, usually J1 yan. Ano yun yung parang temporary? Parang, 6 months lang yata. Oo, parang contract. exchange yun. Contract. Ang problema doon, meron doon nire-require ng 2-year homestay. Ibig sabihin, pagkatapos magtrabaho dito, babalik ka sa Pilipinas Exactly, ng yeah. 2 taon. Yung iba naman, hindi binibigyan noon. So, sa pagkakaintindi ko, base doon sa mga opinion ni Atty. Tsaka ni Atty. Parang walang issue tungkol doon sa J1 na 2-year homestay. So, parang hindi issue yon. So, ibig sabihin nun, pagka hindi problem yon, hindi siya required na bumalik sa Pilipinas at hindi kailangan ng waiver para doon. So, ang main problem natin is yung fraud. Yung fraud, yes. Yeah. So, yun ang ating lulutasin. So, anyway, para mapigil natin yung deportation ni ano. So, if we are unsuccessful, ang mangyayari niyan, ma-deport si Ramon, ano? And pag merong order of deportation, meron kang 10 years na bar para makabalik rito. Although meron na namang waiver yon, pero mas mahirap yung threshold nun eh, para ma-overcome. So kapag meron siyang 10 years, na deport siya, magpapile ka ngayon ng tinatawag na petition, pero consular processing na. So, ang ibig sabihin nun, papayag ang petition, hintayin mo makarating doon sa National Visa Center hanggang mabigay mo yung requirements. Tapos, pag in-interview na siya doon, hihingan siya na naman ng tinatawag na 601 waiver for fraud. And another waiver to return to the US. Permission to return So, to the ibig niyong US sabihin- within 10 years. Kung ma-deport siya. Yeah, oo. Ang sabi, hindi na siya, ban na yun. Pag nagkakasong ganun, there's no way na makakabalik maski mga naging adult, mga bata. Well, pag hindi siya pinagbigyan doon sa fraud waiver niya, talagang Oo, for life talagang yun. for life, yeah. For life yun, So, unless mabigyan ng forgiveness. Yung forgiveness. Yeah. Oo. So, Which is we don't know. discretionary yan eh. Tinitingnan ng immigration kung magdudusa ba yung kamag-anak mo na green card o citizen kapag di ka pinayagang makabalik. Di ba, may qualifying relative. Sino yung pwede mong isangkalan na relatives lamang? Parent, spouse, or children na US citizen o green card holder. So, kailangan may maipakita sa immigration na magdurusa yung mga kamag-anak kapag di siya pinayagang makabalik. Either dahil sa kalusugan, yung health reasons, financial and economic. So, yun ang mga usual dahilan na pinakikinggan nila. So, ang mga magulang, napakagandang gawing dahilan kasi may edad sila, marami silang dinaramdam. Oo. Kasi ang mga bata, medyo malalakas pa yan, pero meron akong mga kliyente na may mga hika yung mga anak nila nakapag-impose ng hardship do sa magulang kasi do sa ano na yun, parang hindi sila part ng qualifying relative parent or spouse lang. Pero of course, may US citizen na child, nakakapagpahirap sila do sa magulang dahil sa mga health conditions nila. So yun ang kailangan ipakita para mapatawad si Ramon. Oo, na merong hardship. So yun yung ganun din yung kailangan nating ipakita rito, may hardship kapag hindi pinayagan na makakuha ng green card dito. So kung siya ay mapapunta din sa Philippines, ganun din ang kailangan na ipakita, may hardship din yung kanyang qualified After 10 relative years. para mapabalik siya. So anyway, thank you for coming here. Ngayon, i-stop ko na itong ating recording. Pag-usapan na natin yung ating terms kung pwede tayo. Okay? Okay.